Di ba may naglalabas din ho si Congressman De Viste at tinawag na Cabral file. So I presume ho na since nagtatama ho yung mga numbers namin, kaya tinatawag ko lang ho siyang Cabral file. Opo. So ito hong hawak ninyo na files na ito, doon po ba may mga linya ng kung magkano yung NEP and then eventually kung magkano na ang naging versyon sa BICAM and yung sinasabing yung allocables sa bawat distrito at bawat senador kung meron man at cabinet secretary? Pero tama ho yung description nyo. Meron ho mga allocables, outside allocables, ganyan. Yung NEP, tapos yung total GAA, ganun ho. Total budget. Yun po yung laman. Na-raise yata iyan ni Senator Marcoleta sa mga hearings, no? Yung opisina na in charge po dito sa mga paglalagay nga ng detalles ng mga grid coordinates. Kayo po ba, Mayor? Kasi nakita ho naman din natin, even nga po doon sa talumpati ni Senator Ping, binalikan ko po ito mismo, may mga acknowledgements siya doon sa isumbong sa Pangulo website na ika niya, naging tulay nila para puntahan yung mga proyekto. No, sabi nga dito, sabi ho sa kanyang part 1, dito ho sa kanyang unang talumpati, for one, the coordinates that the website provides showed us a faster way to find the shady, even ghost projects, no? So, kayo ho ba mismo, sir, sa inyo po bang mga pinuntahan, meron ba kayong as in mali talaga na ito yung coordinates, tapos doon sa lugar, wala palang proyekto na maaari mo sabihin na ghost project kasi yun ang nakalagay sa coordinates, parang to mislead you? Yes, meron kaming nakita ho. May mga nakita ho kami na ganun ho yung mga kwan. Diyan ho sa La Union. Meron ho kaming nakitang ganun. Kaya nga ho, nagtataka kami. Confusing ho talaga. Sabi ko, bakit ganitong kwan? Sistema nila na reporting. Tapos walang, ewan ko kung nagbabalidate sila sa ground. Ang sabi sa akin nung empleyado dun sa in-charge sa project monitoring sa central office ng DPWH, sir, we can only depend on the data that's being submitted to us. Kung late, sir, yan, wala kami magagawa. Pero as much as possible, gusto man lang namin na real time, pero hindi rin namin magawa. Patas wala rin naman kaming sufficient number of personnel na i-verify talaga sa ground. Si Senator Lacson po kasi nakapagbigay ng lead, di ba, sa atin, sa kanyang dalawang talumpati, and we sincerely appreciate that. Kayo ho ba, sir, nagkusa din kayo? Meron din kayo mismo separately doon sa expose ni Senator Lacson na nadiscover talaga na ghost projects? Meron ho kami. Meron ho kami. Diyan ho sa La Union. Nakita ho talaga namin yung ghost project dyan. Itinago nila. Patas dito sa La Trinidad Benguet, nag-file nga ako ng kaso na ghost project. Ito naman yung kwan. Ito naman yung solar lights. Na iisang lugar, isang stretch, dalawang project, 120 million, kunti lang ang diferensya, pero isang stretch lang ng road, number of solar lights, nakapagtataka nga kaya nila, ang lakas ng loob nilang gawin yun. Ang lakas ng loob nilang gawin yun, nakapagtataka rin ho talaga So yung may isang project... Ganun din ho sa... Opo. Go ahead, sir. Go ahead. Ganun din po sa La Union. Doon ho sa lugar ni Congressman Garcia, nakita ho namin yun. Opo. Solar lights ito. Sa Benguet ho, solar lights. Okay. Doon naman ho sa La Union ho, flood control. Okay, flood control. Sige, kasi po separate nga itong solar lights. Doon kaninyo sa Benguet, kumbaga may isang proyekto, nag-double sila ng appropriations, di ba? Kumubra doon sa ghost, tapos kumubra pa sa overprice. Ganun po nangyari. Ano po? Opo. Okay. Ganun ho yan. Opo. Sige, dito po sa ghost projects po, so kayo po mismo, nung na-discover nyo po ito kaninyo, halimbawa dyan sa La Union, sakto ba yung grid coordinates na ibinigay ng isumbong sa Pangulo o ng DPWH o na-discover nyo ito separately? Separate ko namin na-discover yan. In fact ko, kasama ko si Kwan Isinama ko si Secretary Vince dyan Pagpunta nga namin doon, sabi namin, nasaan na rito yung project? Nasaan na? So, nagtataka kami, mabuti na lang, may napansin ako nag-uusap ng mga presidente doon
tinatak ko yung isa, pinakay ko sa sasakyan. Binanggit niya sa akin, sir, dati rito sir, nandyan yan, pero tinakpan na sir nila. Nilagyan nila sir na sheet pile, pero parang nakalata yata siya magkakaroon ng investigasyon. Tinakpan nila, patapos umagos na yung tubig, hindi na ho makita. Kasi mali-mali nga ho yung, kulang-kulang ho yung sheet pile na nilagay. Opo. Sir, yung pong sinasabi na isa sa pwedeng motibo is that para ho magmali-mali and then gagawa ng report hango sa maling informasyon, incredible na yung report. Para bagang, alam niyo ho yun, yung sirain yung kredibilidad ng mga reports. Tingin ho ba ninyo mayroon pong ganong angulo na posibleng kung sino man po may gawa nito? That is exactly po siguro yung motive ho nun. Pero noon ng deception, tapos so, para gawin nilang, palabasin nila na tapos na yung project. Isa rin ho yan sa mga tinanong ko kay Juan eh. Kay Bryce Hernandez eh. Sabi ko sa kanya, bakit napakalakas ng loob ninyo? Tapos tinanong ko sa kanya, ikaw Bryce, ilan na ba ang improperly documented at undocumented na mga projects ninyo diyan sa Juan since 2019? Sabi niya, sir, ang nabibilang ko na sir, 9,000. Projects, ha? Sabi ko, 9,000? Sa inyo pa lang, sa distrito niyo pa lang sa Bulacan? Yan sa Bulacan kasi 3 engineering districts eh. Sabi niya, oh sir, bakit napakalakas ng loob niyo? Hindi ba kayo nakukuha? Sabi niya sa akin, sir, everybody is happy sa opisina po namin eh. Pati po COA, meron din po. Sabi niya, nasa 0.7 to 1%. Ito po yung informal na pag-uusap namin. Sabi ko, ha? Sabi ko, so, paano yung ginagawa? Sir, lahat po nabibigyan. Basta may kita po kami, lahat po nabibigyan. Yung dati pong nakabisikleta, nagka-motor na. Yung dating nagka-motor, nagkaroon na po ng kotse. At yung mga dating may kotse na, nagkaroon ng sports car at luxury cars. Sir, yan hong usapan ninyo, hindi under oath, hindi sa ICI proceedings. Hindi ha. Hindi ha. Iba ho yun sa fund. At kami lang ho, nag-uusap kami. Opo. Pero, nandun ba kayo nung sumalang siya sa ICI proceedings mismo and then ginawa ito, siya ba sinailalim sa under oath? Nung nasa konho ako, I believe ho, nasa konho yata ako eh. Nung under investigation ho siya, nung interview niya, nasa field po ako eh. Alam ko na umalis po ako eh sa field eh. Oo. Yung bang pag-uusap niyo yung panahon na siya nagsauli ng kotse? Oo, yun po yun. Opo. Sinoli po niya yung mga kotse. Pero meron pa ho siyang hindi sinusoling kotse. Yung yellow, yung mahal na klase, Ferrari. Hindi pa ho niya sinusoli yun eh. Hanggang ngayon, as far as you know. Opo. Meron ho yan. Inamin ho niya sa akin yan. Sir, nung kayo po'y miyembro pa ho ng ICI, meron bang pagkakataon na you were present during the hearing nito? At sino ho ang nakasalang doon? At meron kaya pong official records yung mga hearings na iyan? Kasi wala ho namang live streaming na napapanood ng tao eh. Definitely ho, meron kasi may mga recording equipment po doon eh. Meron pong recording equipment. Opo, pero that time po, si Bonoan nung sumalang doon, wala ho kayo doon o nandun po kayo? Nandun po ako, pero hindi po namin nabanggit yung issue na yan ng Kwan. Issue ho yan ng geographical coordinates. Opo. Kasi nga po hindi natin napanood dito. Ano ho lamang ang natanong ng mga ICI commissioners doon? Kayo ba nakapagtatanong bilang consultant? Nakapagtanong opo. Kwan po ako, kasama ho ako sa mga nagtatanong, 4 po kami lahat. Opo, oo. At nakafocus po yun doon sa kwan eh, sa role niya, ano yung ginawa niya, paano nagkaroon ng mga anomalies. Yung po yung nga ho yung mga, doon po nakafocus yung mga tanong na yun. At ano yung mga ginawa niya. At nabigyan din po ako, kaya nga ako kinonfront po siya eh. Na billions were lost and you're telling us that you know nothing about it, sabi ko sa kanya. Hindi po nakaharap doon si dating Yusek Cabral, di po ba? Separate po yun. Opo. Nandun din po ako nung kay Yusek Cabral.
Nung naandun po si Yusek Cabral, are you at liberty to tell us, paano po naging usapan ng komisyon with her? Well, pinag-i-explain po siya doon sa kanyang role, ano yung ginawa niya, tungkol dito sa mga allocation of funds. Yun po yung mga pinag-usapan doon eh. Very confident nga siyang sumasagot eh. Very confident siyang sumasagot doon sa mga commissioner. Until I had I was given the floor to ask the questions. Ang sabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, Yusek Cabral, why is it that you're perceived as the most powerful USEC in the PWH, that you're even capable of countermanding the order of your boss? Sabi ko sa kanya. Sabi niya sa akin, hindi naman po, sir. Hindi naman po. Sabi ko sa can you please stand up? Sabi ko sa kanya. And please approach the digital board and I'll show you a chart and kindly explain these numbers. Pinakita ko sa kanya ngayon yung tinatawag nilang Cabral files because I have that since September pa when I was in ICI. Ito ko pinakita sa kanya, explain mo nga ito. Sabi ko, itong Mindoro Occidental, ang net na nilagay nyo rito sa area ni Congressman Tariela was 2.5 billion. Bakit naging 20.9 billion yan for 2025? Anong absorptive capacity niyan? O similar kay Congressman Panaligan, sabi ko. Misamis sa Mindoro Oriental, 1.5 billion. Yan ang absorptive capacity and yan ang net after the series of committee hearings. Tapos biglang itinaas nyo ng 20.7. Sabi ko, ikaw ang nag-prepare niya, di ba? Ikaw ang planning. Bigla siyang nanginig eh. Naginig niya kasi alam niya, siguro nag-iisip siya, paano nagkaroon si Magalong ng kopya nito? Kasi familiar siya, nakita ko sa mukha niya, pina-observe ko yung mukha niya, familiar siya doon. Bigla siyang inubo, tapos humingi ng tubig. Tapos umiinom ng tubig, nanginginig na siya. Sabi ko, I struck a nerve dito. Kaya sabi ko, tapos sumingit na yung mga tumayo na rin yung mga commissioner, lumapit na rin sa digital board. At nung tinatanong na namin sa kanya, who ordered you to increase? Kasi ang dami ho eh. Ganun nung nangyari doon eh. Ang dami pa hong mga congressional district eh. Region 4B pa lang yung pinapakita ko eh. Bigla siyang sumagot, si Secretary Bunoan po, sabi niya. Paano po natapos ang inyong pagtatanong sa kanya, Mayor? Well, hanggang doon na lang ako. Sinabi niya Secretary Bunoan, alam ko na ho na nambobola siya. Kaya siguro wala na ho siyang mababanggit na pangalan. Binanggit niya si Secretary Bunoan. Tapos hindi na ako nagtanong. Tumalikod na lang ako. Opo. Yung hawak niyong Cabral files, kung pwede lang ho namin itanong, saan nang galing yun? Nakuha ko po sa isang reliable na person ho dyan sa loob ng Kongreso, sa House. Hindi ko lang po pwedeng i-reveal sa inyo, Sir Ted. Opo. Bakit niya siya tinatawag na Cabral files? Kasi sa akin is, di ba may naglalabas din ho si Congressman De Viste at tinawag na Cabral file. So I presume ho na since nagtatama ho yung mga numbers namin, kaya tinatawag ko lang ho siyang Cabral file. Kasi alam ko na sa kanya galing yun eh. Siya nag-prepare nun eh. Kasi planning ho siya eh. At tinanong ko sa kanya, ikaw ba nag-prepare nito? Tinanong ko sa kanya yun eh. Una, hesitant siya magsalita eh. Tapos sumagot siya ng positive. Siya nagpe-prepara. Yeah, alam niya yun eh. Oo. Opo. So ito hong hawak ninyo na files na ito, gaano ito kakapal? Gaano karami ito? At doon po ba may mga linya ng kung magkano yung NEP and then eventually kung magkano na ang naging version sa BICAM and yung sinasabing yung allocables sa bawat distrito at bawat senador kung meron man at cabinet secretary? Well, yung sa akin ho, hindi ho kasali yung 3 files ho kasi yun eh. Sa akin, 3 files. Pero tama ho yung description nyo
meron ng mga allocables, outside allocables, ganyan. Yung NEP, tapos yung total GAA, ganun ho. Total budget. Yun po yung laman. Pero wala pong senators, wala po ako yung mga party list, wala rin po yung mga cabinet secretary. Soft copy po ito? Yung first file ko ho, siguro maabot na mga 17 pages, 18 pages. Tapos meron pa akong ibang files pa ho, yung mga proponent ho dyan, si Saldico. Yan. Tapos yung isa na naman ho, meron na naman. Opo. Soft copy po ito? Ang binigay sa akin is soft copy at pinilisan ko na mismo ang ICI. Lahat ng mga commissioners, binigyan ko ng kopya. Binigyan ko rin ng, kinausap ko rin si Secretary Vince dito, pinakita ko sa kanya. Pati siya nagulat. Tapos sinabit ko na ho yan sa CIDG. Opo. Sige. So, sabi ho ninyo Saldico, si Saldico po party list eh. So, meron pa rin yung party list. Kasi party list siya, di ba? Ako, Bicol. Nandun ho yun. Yung mga proponent, siya ang proponent. Sa mga iba-ibang mga, nakalagay ho dun eh. Proponent, Saldico, nakalagay dun. Opo. Sige, so kung ito po'y hawak na ng CIDG, sino po ang pinagbigyan nyo nito? Nakabalita ho ba kayo kung anong kanilang ginawa na dito? Kasi ngayon, ang sabi ho naman daw, willing ang PMP kung ibibigay yung Cabral files na hawak umano ni Leviste para po sa kanilang forensic examination daw. Authentication, ganun. Well, siguro, pinadala ko po kay Major General Robert Morico, yung head po ng CIDG. Hindi ko na po alam, Sir Ted, kung ano po yung succeeding action ho nila doon, subsequent action. Opo, sige po. Opo. Mayor, yun pong ICI ngayon, as we all know, ay isa na lang po ang natirang ang commissioner. Ano po ang inyong maipapayo kung meron man sa kasalukuyan pong ICI na obviously wala silang quorum, pero ang sabi po ng Malacanang ay pwede pa raw po actually mag-refer ng kaso sa ombudsman. Well, ganun naman po talaga ang nangyayari po, Sir Ted eh. Referral po lahat yun eh. Pero ang importante kasi collegial body. Paano maging collegial body kung iisa na lang ho? No? Maski na ho, siguro i-open ho nila kung sinong gustong mag-apply as commissioner. Patingin ko siguro tatanggi na ho yung iba because of what happened na biglang nag-resign yung mga commissioner. Kasama na rin po ako doon. Not as commissioner but special advisor investigator. Siyempre ho, wala na ho. Kasi nung umpisa pa lang ho yan, nung naghahanap po sila ng chairman, hirap na ho na maghanap ng chairman lalo pa ho ngayon. Ano ho ang inyong pagtansya sa kasalukuyang kredibilidad ng ICI? Well, in terms of the efficiency, competence ho ng mga commissioner, talagang dedicated ho sila. No? Kasi nagkakaroon ho kami ng meetings makikita ko talaga yan na talagang dedicated ho talaga Nandun ho talaga yung kanilang enthusiasm. Pero nung na-realize ho namin na wala pala kaming power, wala kaming authority, wala kaming contempt powers, walang subpoena powers. Wala ho, limited, nakatali ho yung kamay sa likod. Kaya nga, ang pinaigting ko ho yung investigation. Yung investigation, kaya lang ho, pinahinto naman po akong mag-investiga. Tsaka wala rin kayong pondo. No? Walang pondo. Walang pondo talaga nun. Wala akong sweldo yung mga tao. Talagang para sa bayan, for la patria ho talaga. Opo. Sige. So, Mayor, kumusta sa Benguet? May mga movement ba dyan? May mga pagtatangka ba? Nasunog daw ho ang Cordillera DPWH pero maiksi lang po yung haba ng sunog. May mga pagtatangka ba na mag-conceal, magtakip ng mga anomalya sa proyekto ng DPWH? Sir Ted, sa ngayon hindi po ako makapagsalita tungkol diyan kasi hinihintay ko pa ho yung resulta ho ng investigasyon ng Bureau of Fire. Pero for the meantime, nag-usap na ho kami ni Secretary Vince habang ongoing yung fire. Pinasecure ko na ho kanina
ay kagabi. Sa kagabi pa lang ho, ay kahapon pa lang. Apo kasi 1743 po, fire out na. Pinagbawal na po namin pumasok yung mga DPWH doon. Tapos ngayong araw, sinicure na namin, 24 hours, ngayong araw, darating po yung mga tao nila sa central office. Opo, yung mga arson investigators, Mayor. Opo. Opo, ng Bureau of Fire para humasinsinan po ang pag-iimbestiga. Sige po, so aantabay kami. Kagabi pa po yun. Ay, Kagabi kahapon pa po yun. Opo. Oo, so maghihintay po tayo sa magiging official report po nila. Mayor, kung maalala po ninyo, bagong-bago kayo mayor sa Baguio, napag-usapan natin ang kahalagahan ng Cannon Road, ano, sa inyong turismo at saka sa amin, sa ating mga motorista, di ba? I prefer to pass by there kasi nga shortcut ako. Paano kaya ngayon yan? Kasi hindi maitatanggi, importante ang rehabilitasyon at pag-aayos ng Cannon Road, no? Ang mga bulubuntukin diyan. Meron ba kayong napag-uusapan with Secretary Vince na yung maayos na paggawa, walang anomalya, walang overpricing kasi nga importante 'yan eh. Opo. Alam niyo, Sir Ted, noong 2019, first time ko na-meet si USEC Undersecretary Cabral. Kasi nagkaroon sila ng roadshow. Umikot sila sa buong bansa regarding the rehabilitation of Cannon Road. Ina-explain nga nila sa akin yung mga tunneling dyan eh. Tapos talagang meron dialogue. Kaya ako naman tuwan-tuwa. Nagtaka lang ako na after the roadshow, hindi na itinuloy. Ay marami naman palang marami palang mga kumpanya, construction companies na malalaki na talagang nagbigay ng interest. Yes, finally, I realized na kaya pala hindi tinuloy kasi ginawang pagkakakitaan, milking cow. May mga rock netting projects, yung mga substandard na paving nung Cannon Road. Kaya pala hindi nila na-rehabilitate. So isa ngayon sa mga tinitingnan ngayon ni Secretary Vince ngayon is how to rehabilitate it almost permanently para talagang hindi na mataas yung yearly maintenance niyan. Sabi nga marami nga nagsasabi na dapat tunneling na dyan. Yes, so hinihintay ho namin. Opo. So kasi nga po, ang malungkot dito dahil sa anomalya, nahinto, no? Kasi dati nga po, ako nagulat, bilyon pala ang inilalaan dyan taon-taon, no? Na budget. Opo, Sir Ted. Totoo po. Totoo po yan. Bilyon-bilyon pero yung nga hindi na aayos, parang gusto nila na laging sira kasi laging may pera. Ganun ho yun. Ganun po yung perception ko po doon. Kaya hindi na ho tinuloy yung rehabilitation.